Dahil sa ang puso ko labis na iibig sa'yo, hanggang kailan matitiis dilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Dito sa lugar ng mga katutubo ay meron kaming nakilalang isang pastor. At nabalitaan namin na matagal na pala itong nawalay sa kanyang mga anak, pamilya at matagal na siyang hinahanap. Pinili niyang mawalay sa kanyang pamilya para sa isang misyon. Ito daw ang nagdala sa kanya rito, sa Mindanao at dito pa sa lugar ng mga katutubo. Pero bakit niya nga kaya pinili na malayo sa kanyang pamilya? Ano ang nagdala sa kanya rito? Ay, hello po. Oy, nakahubad na ba? Oh, may starfish na eh. Pwede kami pumasok, ya? Pumasok. Ano tayo? Galing mo palang kumanta, Pastor. Dami kong mga iba-ibang compose. Hindi lang na-record. Gawa nang wala akong pila pang record sa USB. Ah, Bali isang notebook yan. opo. Galing nga, nakahiga ka pa nung kumakanta, ha? Oh, ito po yung mahiwagang tungkod. Pastor, hinawakan ko, ha? wala problema. Parang pastor, ano to eh, tungkod ni Imaw. Picture ka para Kumbaga. katunayan nga nakarating ka talaga sa katribuhan. Opo, kala ko ibibigay niya sa... Ay, di, joke lang. Joke lang, mahal po itong ano na to, tungkod. Pastor, para saan to? Bakit? Para saan nyo to ginagamit? Kana siya nga mga words na kabutang diha. Opo, teka lagay. Para saan po? Kana siya, depensa na siya sa mga taong parating na may mga masasamang iniisip at saka sa mga masasamang espiritu. Kini siya nga tungkod, ito yung ginamit ni Moises noon sa pakipaglaban kay Haring Paraon sa kasaysayan sa Old Testament bago ibinigay sa kanya ang 10 utos. So, ito yung itinaas niya mo na yung klaseng kahoy, yung tinatawag na kahoy na likayan. Nga, nung tumawid sila sa dagat, yung itinaas niya, nahati ang dagat. Tapos, nung ibinalik niya uli ang tungkod sa baba, bumalik uli ang tubig na lumos sila Haring Paraon kadtong ilang masundalo. Okay. Muna siyang kahoy po. So, ibig sabihin lang po, itong kahoy, likayan. Likayan. Likayan na pangalan ng kahoy, yung ginamit daw, o brand ng kahoy na kinuha ni Moises na ginawang tungkod para magamit niya. Inilikay sila sa kasamaan. Opo, mayroong mga nakalagay po dito. Okay. Mabigat, ha? Okay. Pastor, ano nga pong pangalan niyo po? Ako po si Pastor Dominador G. Alima. Yung G, humawa na siya. Opo, kasi magaling kayong managalog eh. No? Ano ako, nakarating ko Manila, 1991. Tapos, nagsimula naman akong inuutosan sa taas na umikot sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hanapin ang mga General Spiritual Division sa buong Pilipinas dahil mayroon akong mga bagay na ipakuha niya sa akin. At ngayon, nandito na sa aking katawan. Isa nito, ito yung ginamit ni Propeta David noon. Yung bato. Ito yung na bato. Pwede mo pong ilabas. Ilabas ko ha. Oo. Hugutin lang ba? Oo, hugutin. Ang dami, no? Dami na siya. Oh. Ang akala nila, Diyos ang pero hindi naman ito sinasamba namin. Ito lang yung nakabutang doon sa libro. Kung kailangan, ito yung siyang... It's a cross. Si Papa Jesus. Okay. Ito namang cross na ito, mayroong bungo sa ilalim. Ano pong ibig sabihin niya? Nakalagay sa Bible niyan, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 25 hanggang 30, na nung ipinako si Kristo sa cross, nung mabuhay siyang muli,
napagtagumpayan niya ang kamatayan. At muli siyang nabuhay at wala na siyang kamatayan. Kaya yung kamatayan, inapakan na niya dahil natalo na niya ang kamatayan. Ang nagdala siya sa kamatayan si Satanas. Siya man ang may-ari ng buhay na. Sa 11:25, ako ang buhay. Bagamat siya mamatay, mabuhay siyang muli. O, nabuhay nga siya pagdating ng 3 days. So, inapakan na niyang kamatayan. Hindi na magtagumpay sa kanya. Okay. So ito pong kwintas na ito ay lahat ng nakasabit yan ay may meaning, ano? Mm. Okay. Sinasabi niyo po ba ito ay anting-anting niyo din? O anting-anting? Parang ganun na rin. Okay. Pero hindi namin siya sinasamba. Okay. Sabi no ni tatay, kinitiguang kini siya. Ingon siya, kanang mga butanga nga ako ipakuha sa imo sa mga General Spiritual Division sa buong Pilipinas, ihahanda yan pagdating sa pangatlong digmaan sa buong daigdig. Kasi isa ako sa nakaatang sa aking balikat na haharap ako sa mga taga iba't ibang bansa na darating sa ating bansa. Muna nga, kining mga gamita, napas imong likod na. Dami. Dami, daghan. Ano po ito? Binaw? Oh, bingaw. Binaw? Bingaw na siya. Okay. Oo. Kana. Naapay mga uniform na pantalon, chaliko, at saka mga panyo, Opo. saka sinturon. Ang tanong ko, Pastor, kasi kanina base sa observation po namin doon sa inyong simbahan, ano nga po tawag doon sa Hudling. udling? So ang udling ay ilang taon na? 45 years. 5 years. So ito po ay, ang founder po nito, syempre sa mga katutubo nag-start. Sabi niyo po kasi kanina, kaya po ako napunta dito para mas maintindihan ko kasi umattend kami sa simba po nila dahil nasa tribo po tayo sa mga katutubo at respeto po namin. So nakita ko kasi, sabi niyo po kasi spirit, yung kumbaga sinasaligan niyo, ganun. Opo, ano, yung spirit po, saan po nanggaling? Ang espiritu na yon, yung kalapati, ay yun ang tanda ng espiritu. Sa panahon ni Noe, yung kalapati, yun ang unang pinalipad para magbalita kung wala ng tubig. Tapos nang dumating naman sa panahon ni Kristo, nung bautismuhan siya, nabuksan ang langit, mababasa sa Matthew chapter 3 verse 15 to 17, na tumungtong ang kalapati, nabuksan ang langit, tumungtong sa kanyang balikat. So mayroon siyang sinasabi sa Matthew 24 na siya'y babalik muli, ngunit walang nakakaalam. Bakit po walang nakakaalam? Kasi hindi na siya babalik na tulad ng tao na may hitsura, kundi siya babalik na tulad ng kalapati, tanda ng espiritu. Pumasok siya sa katawan ng tao. Yun yung si Chairman. Yun ang ibig sabihin. Na kung titingnan mo ako sa aking ID na yan, nasa likod, bakit nakalagay ding dab is dab? Isa ko, na may libro kasi kani sa World Court, sa dab is dab. Kalapati, muna siya. Nga gikan sa taas, pababa. Na kung makita po nimo diri na sa lahat ng mga bansa, nakapaikot. Gikan siya sa taas, pababa siya. Bumabas kalibutan. Siya ang ibig sabihin nila. Hindi ko lang ito ipinaliwanag sa kanila kasi bakit ako naging sundalo sa Diyos at naging pulis sa Diyos? Kaya nagtaka sila, pastor ka, ba't ikaw na ipusas? Daghang kang mga ganito-ganito. Sabi ko, hindi nyo ako maintindihan, pero kung natudluan mo sa espiritu, tungkol sa kasaysayan ni David, bakit naging mandirigma siya? Dahil isa rin siyang sundalo sa Diyos. Pero, tinugutan siya sa Diyos. Kaya hindi sila matalo-talo sa laban. Dahil nasyaska ng kamay. Unya si David, na wala naman kay matanda na. Siya naman ang pumasok sa katawan ko. Mo nang di sila makikilala kay ibago na ang mukha. Kayo po ay taga saan talaga? Taga Pianing, Butuan City ako, Bisaya ako. Nasanay ako sa Tagalog dahil 1991 up to year 2022, dito ako sa Manila. Okay. So from Butuan, paano po kayo napunta naman dito sa lugar na ito? Dahil sa yung nasa taas. Siya man ang nagsabi sa akin nga, pupunta ka sa Mindanao. Kasi ang Biblia, isang mapa na nagtuturo kung sa huling araw saan siya pupunta, saan siya uupo. Okay. Doon po sa simbahan, hindi ko kayo nakita
na humawak ng Bible. O hindi. Okay, so ano po yung itinuturo niyo sa simbahan sa Udling? Kung ano yung itinuturo ang Espiritu doon sa kanyang katawan, yun ang kanyang sasabihin. Sa Pero, pamamagitan po ni Chairman. oo. Okay, Mm-mm. siya yung nagkagaya po nung kanina. Mm-mm. Okay. Ang Udling po ba ay nagdidiwang din ng Christmas ng Pasko? Mm. Kasi nakita ko po doon sa ano nyo ay mayroong Belen Mm. at may wangis po ng ni Mama Mary, ni si Joseph, Mm. ni Papa Jesus, ng baby pa siya. Mm. Kaya hindi ko po, kumbaga medyo na ano po ako dun sa Udling. So may part po din kasi doon na kumakanta kayo na kay Jesus at sa Ama. Mm. So ibig sabihin po, yung spirit na sinasabi nyo kanina ay tungkol din sa ating lumikha. So yun din po yun. Mm. Kasi po nung bago kami umakyat, nung umakyat tayo, akala namin yung religion ninyo na yun ay isang, kumbaga yung sinauna na pananampalataya ng mga tribo na like sinasamba yung mga anito o bathala. Mm. Pero hindi po pala. Hindi. Sa taas pa din. Mm. Okay. Pero wala lang kayong hawak na Bible. Mayroon akong Bible. Dami akong Bible diri. Pero dun po sa charts, hindi nyo O di na. tinuturo. Kasi ang salita ng Diyos, ayon sa John 1:1 na simula pa ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos, ay inilagay na ng Diyos sa bibig ng tao. Mababasa yan sa 2 Samuel chapter 23 verse 2. Tapos sa New Testament, sa Matthew chapter 10 verse 20. At saka 14 verse 26. Ginilagay na niya diri sa baba. Mo na nga, di nabasahon kasi nasa katapusan na tayo ng libro sa Biblia ng kasaysayan, Old up to New Testament. So magkuklose naman siya, nakabutang sa Daniel chapter 12 verse 4, na darating ang panahon kung noon ay ang arka ni Noe ay binuksan sa pamagitan ng kaligtasan, dumating din ang panahon na isinarado ng Diyos ang pintuan sa arka ni Noe. So darating din ang panahon na ang kaluwasan sa kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos, ikuklose din ang Biblia. No, pag close sa Biblia, doon itatago na rin ang mga espiritu ng mga propeta para wala nang maghayag. Darating ang panahon na ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos, na ipinangaral sa mga lingkod ng Diyos, ay wala na silang maririnig. Na nakahula yan sa Joel, Amos chapter 8 verse 11, na darating ang panahon, guguntumin ang tao hindi sa pagkain na nakakabusog, kundi pagkain na espiritual. Uuhawin sila sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa pagkain, hindi sa inumin nga nakauhaw, kundi sa kauhawan sa salita ng Diyos. Sa Amos chapter 8:11 yun nakabutang. Okay. So, at least naintindihan ko na po ano. Kaya pala ganun. So ngayon po, itong mga, kayo ang nag-akay sa mga taga-tribo na naririto para magsimba. Tulong na lang ako sa kanila. Mm. Oo, kay pagdating ko dito, buhay pa yun si Babaylan nga nadiha gilubong. Ningon siya nga, kay niabot na ka, hapit na akong magpahinga. So isang linggo lang, ana na siya. Pero may time po ba na, dahil kayo nag-aral ng Bible, di ba? May time po ba na tinuturuan nyo rin sila na Minsan nagturo ako sa kanila. Pero sa ganitong mga ingani lang, na ilan-ilan lang kami kasi pinagbabawal na nga na ikuan kay nagtapos na ang Biblia. Ang mga pangyayari at nga hula, ang mga pangyayari sa buong daigdig, unti-unti nang nangyari. Kasi last kaming nag-usap ni tatay, niingon siya nga, nung August 24, August 3 days, 3 nights lang kami nag-usap sa personal. Hinubad niya yung liwanag na kasing liwanag ng araw sa kanyang ulo. Ito lang ang makikita. Tapos nung hinubad niya, tao na gid siya. Karon, ingon siya nga, sa December din na ako magtambal sa mga may sakit na tao sa tibuok kalibutan. Ihunong na ako ang pagtambal. January 2025, magsugod na ako pagwalis, pagsilhig sa kalibutan, pero dili na ako pakalitan, hindi ko biglain. Dahan-dahan. Unahin ko ang mga bansang makasalanan. Pakikilusin ko ang 4 na elemento. Tubig, apoy, hangin, at lupa. Lupa, lindol. Kining hangin, tornado. Kasama sa bagyo. Tubig,
ulan at saka motubo ang tubig sa dagat. Unya, tidal wave, muhapak. Tapos apoy, mo na magpadala siya og apoy, sunugon niya ang nasod ng iba't ibang bansa. Dinhi sa buong Pilipinas na po ang naka-schedule. August 3 pa na gisulti sa ako. Niabot ko dito sa Ela. Na-advance lang ako dahil personal ko talaga siyang nakausap. Pero sila sa Ela, espiritu lang. Pero di ko nagsabi sa kanila nga gano'n ang nangyari sa akin. Bakit nakarating ako dito? Dahil siya yung nagsabi sa akin, nagsalita. Opo, kasi kaya ko naman po natanong kasi nga yung observation namin kanina doon sa church. Okay na, hindi pala sila nag-aaral through Bible, kundi yung sinasabi na mismo doon kay Chairman, yung Holy Spirit. Tama. Okay, at least malinaw na po. Ikaw po ba ay may pamilya? Oo, mayroon. Sa Butuan? Sa Maynila ko iniwan. Nasa Maynila. Puro na sila mga professional, may kabuhayan na, may mga anak na. Malalaki na. Bago ako umalis. Pero maliit pa lang sila, nag-aaral sila elementary to high school. Nabihan ko sila na hindi habang panahon na ako'y maging kasama ninyo. Siya, bakit pa? Kasi, sasabihin ko na sa inyo, may inaatang ng Diyos sa aking balikat na hindi nyo ako mapipigilan. Dahil siya ang may-ari ng buhay, siya ang masunod, hindi ang tao. So, ibig sabihin matagal nyo na pong hindi nakakapiling ang inyong pamilya? Matagal-tagal na. Nagsimula akong nagtigil sa pagkapastor sa paghandle ng tao at sa mga simbahan sa iba't ibang church sa Maynila. Nagsimula ako naging pastor 2010. Nagtigil ako year 2014. Tapos nag-mission ako sa iba't ibang lugar 14 hanggang year 20. Pagdating ng 21 to 22, nag-lockdown. So, nagtigil. So, pagdating ng 22, nag-utos na siya na pumunta ka na sa Mindanao. So, pag unang punta ko dito sa Mindanao, ang pinapapunta sa akin, Cagayan. Tapos, Sarangani. Pagkatapos, Davao de Oro, Maragusan. Tapos, Panabo. Tapos, balik ko Manila. Pagbubot Manila, pinapapunta na naman ako sa Bayugan, 1, 2, 3. Pagkatapos, balik ko sa Manila. San Franz na naman. Pagkatapos San Franz, balik naman ako Manila. Pinabalik naman ako uli. Punta ako ng Tandag. Manyayay hanggang Barubo. Tapos, balik uli, Bunawan naman. Diyan sa Pilsaga. Paghamon sa Pilsaga, dumating sa aking cellphone nga keypad ang mga salita nila dito. Magtaka ako, ba't nakapasok sila mga tawanan? Di ko makaintindihan. Nang dumating ako dito, ang kuan pala, yung connection sa espiritu sa kuan, ipasok na din sa akong cellphone. Pag abot na ko dito, hindi na naintindihan nga, ay, ito yung mga salita nilang pumasok sa aking cellphone. January 2024, nasa Bunawan ako. Yun pala, tinatawag na din nila ako na alam na ni Babaylan ka ng may pansyon dyan, na parating na ako, nandito na ako sa Mindanao. Kaya lang wala pang taong nag-guide sa akin. So dumating ang panahon nga may taong itinuro ng Diyos nga magdala sa akin dito. Kaya ako nakarating dito. Nung makita na ako, natuwa na siya yung Babaylan. Nung kumanta ako ng Alpha Omega, tuwang-tuwa siya. Dahil yan ang hinihintay niya na kanta. Nung kumanta na ako, sabi niya, ikaw nga ang hinihintay ko. Nagyakapan kami ni Babaylan. So, mga ilang linggo, sabi niya, magpahinga na ako dahil ikaw ang hinihintay ko na darating. Tagal na panahon. Sabi ko, salamat na hinihintay mo rin ako nagpang-abot pata kasi kuan ka mo nga hinahanap ko, 8, 7. 4 na lang ang abutan ko, ang uban wala na. Pang-apat na siya Babaylan. So, magsabihin na walay na kayo sa mga anak ninyo. Matagal na. Matagal na. Hindi na kayo nauwi na. Pag nakita nila ako niyan sa telebisyon, malaman nila nga nandito pala ako sa Kasapa, sa Mindanao. Okay. Kaya nagtago ako. Dahil sabi nila, pag nalaman namin kung nasaan ka, pupuntahan kasi maraming tao naghanap sa akin. Okay. Dahil sa kanila talent at saka yung pagturo sa salita ng Diyos. Okay. So, bakit niyo po pinili yung ganitong buhay? Mahirap, simple, nandito kayo sa bundok, malayo sa modernong panahon. Bakit po, malayo kayo sa pamilya ninyo, bakit niyo po pinili ito? Pinili ko dahil pag pilitin kong hindi ko susundin ang utos niya, paluin man ko.
Lubog ko sa banig. Anda ang sakit ko diri. Dami kong maramdaman sa katawan. So tayo ako. Susunod ako sa kanya. Ang pagsunod ko sa kanya, murag kuan lang, alabok na gihipan. Nasaan po yung mga anak niyo? Nasa Manila, sa Quezon City. Ang asawa niyo? Nasa po sa Manila, gyapon sa Quezon City, sa Barangay Holy Spirit, Nag-uusap kayo? Don Antonio. Nag-uusap naman kayo? Wala na kay, ang akong number, kay ayaw ko magpadisturbo sa mission. Kuan, cut off ko. Sinabihan ko sila na 15 years ako magpakita sa inyo. 15 years akong di magpakita. Pag abot ng 15 years, babalik ako, magpakita ako sa inyong muli. Kasi 15 katuig, ang gisabi niya sa akin, nga manatili ako sa mga tao nga aking pakisamahan. Kaya may taning siya sa akin ng mga panahon. So ngayon, nakailang taon na po kayo? Kuha na ako. Umalis ako sa kanila 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 11 years na. 4 So years meron na pa lang kayong kulang. 4 years. Pagdating po ba ng 4 years, babalik na kayo sa pamilya niyo? O babalikan ko sila pero maaring kukunin ko na sila. Dito na kami maninirahan. Pagdating ng 15 years. So 4 years na lang hintay nila. Saka ko sila babalikan. So itong mga anak niyo po ay professional, may mga trabaho na. Hmm. Hindi Yung- niyo sila nakokontak? Hindi kayo nagkaka-chat? No? Hindi. Kaya hinanap nila ako sa Facebook. Pasensya ka na, paano Wala pag problema. napanood po nila yan, ano po ang gagawin natin? Kung mapanood nila, Oo. o di, ang sinabi ni Pastor Dom, salim pa, ang sinasabi po sa inyong daddy, sa inyong papa na si Pastor Dom Alema, 15 years kayong babalikan, 15 years yung mawawala. Dahil sa utos ng Diyos na nakaatang sa kanyang balikat na misyon sa buong Pilipinas. So nandito lang siya ngayon, nakita niyo siya sa ngayon sa ating YouTube channel. So magpasalamat tayo na buhay pa siya at magkita pa kayong muli. 4 years na lang inyong hihintayin, babalik siya, magkita kayong muli. Okay. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak ninyo po? Ang masasabi ko sa inyo mga anak dyan sa Maynila, sa Quezon City, lahat ng mga tinuturo ko sa inyo tungkol sa batas ng tao at saka sa batas ng Diyos at saka tungkol sa martial art para i-defense ang inyong sariling kaligtasan kasi ang gagawa ng kaligtasan ng tao sa buong mundo ay ang kanyang sarili. Gagawa ng kakabuti sa kapwa, huwag gagawa ng kasamaan. So naway sa aking pag-alis noon at sa aking pagbabalik, kayo pa rin ang aking mga anak na hindi nagbabago, na hindi nagpakasama, kundi nagpakabuti. Masarap mabuhay sa mundo na maraming kaibigan kaysa maraming kaaway. Tandaan natin, lahat ng tao na gumawa ng mabuti ay hindi malayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, narito ako sa aking misyon. 4 years na lang tayong magkita dahil malapit na ang 15 years na aking tinataning sa inyo na sinasabi din sa akin sa taas na 15 years akong mawawala sa piling ninyo. Kaya hindi ako nagpadisturbo, kinat off ko ang mga number natin, pwede tayo magka-usap dahil nasa misyon ako sa buong Pilipinas. Tapos na ako sa Maynila, tapos na ako sa Visayas, nandito na ako sa Maynila, sa Mindanao ngayon. So ito yung tahanan ko na nakikita ninyo. Ito yung higaan ko. So pasalamat ako, pagdating ng 4 years, babalik ako sa Maynila, magkita tayong muli. Okay. Salamat po, God bless sa inyo, mga anak. Okay, so ano ba? Ako hindi, naintindihan kita, nirespeto ko po yun. Kasi yun yung kanya nakaatang na tungkulin sa kanya. So, huwag natin i-judge si pastor kasi kumbaga nalayo siya sa mga anak niya. Kasi meron siyang mission na gusto niyang gawin. Mahirap mang intindihan pero lalo na sa mga nanonood sa atin. Pero mahirap po talagang intindihan kasi hindi tayo yung nasa sitwasyon niya ngayon. No? So at least alam lang ng mga anak niya na buhay ka. Diba? Parang paano pala pag pumunta sila rito, pastor? Walang problema. Kaya sabi, nag-usap naman kami ni Chairman. Sabi ni Chairman, pag dumating sila, interviewin sila sa mga bagani sa baba, tapos magbanggit sila na muna akong papa, muna ang picture niya, ipatawag ako. Pag abot sa baba, sabihin ko na, mabuti dumating kayo. Sabihin ko na sa Chairman, nandito na sila. Sabi naman ng Chairman, wala tayong itatangi na tao, dahil tao rin tayo,
tatanggapin natin sila. So 2000, ano kayo umalis? 2010. 2014 akong nawala sa 2014 kanila. sa kanila. Magbilang ng unang taon, 2015. Oo. Oo. So, pero normal yun na hinahanap kayo at baaring baka may sama ng loob sa inyo, ano? Sana wala. Wala naman silang sama ng loob sa Wala. akin. Opo. Mahal niyo po yung anak niyo. Mahal niyo po yung mga anak niyo. Oo naman. Okay, Mm. mabuti naman po yun, ano? Mm. Sa pamamagitan ng bidyong ito, napanood na rin siya nung una pa sa una naming na-upload at mayroon nang nakapag-message po sa amin na kanyang mga anak na matagal na siyang hinahanap. Okay, yun lang naman kasi yung mga kababayan kasi nga minsan kaya siguro may mga ganong bagay. Siya lang po yung nakakaalam. Ano? Okay? So, yun lang naman at meron kasi akong base dun sa pag-oobserba namin kanina nga sa church nila. Yun lang yung gusto kong maliwanagan dahil syempre ito nga po yung mga katutubo. Inaaral ko pa din yung naaral namin yung mga yung tradisyon, kultura nila na sa iba't ibang bahagi nitong Mindanao. Iba't ibang bahagi ng tribo, iba't ibang bahagi rin yung pananaw at kanilang kinagis na ng mga kultura. Anyway, salamat po, ano. Salamat din naman. God At bless. saka alam nyo, napaka-talented po ni Pastor. Napaka-talented niya. Oh, hindi ka naman wanted. Marami pa sa atin ngayon, hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Hindi ka naman wanted. Ay, hindi ako wanted. Wanted talaga ako sa mga humahanga sa akin. Okay. Para akong artista, aktor, pag ako magturo sa pulpito at kumanta, pagbaba ko, ang iba yumakap sa akin, umiiyak. Oo, galing kasi niya kumanta. Kanina nga, may kinakanta siya, akala ko original version. Okay, pwede mo ba kaming handagan ng kanta? Oo ba? O sige po. Okay. Kini nga kanta, nababagay ni sa ating laman ng ating puso. Pero pwede ka bang kumanta na iaalay mo yan para sa iyong mga anak? Pwede. Magkanta ako para sa kanila. Okay. Gusto kong awitin sa inyo bilang inyong ama, bilang isang pastor na nasa misyon sa Odling Spiritual Division dito sa Mindanao. Ang aking title na ihandog ko sa inyo na awit ay tungkol ito sa kaharian ng Diyos. No. Ito yung nakanta, anak. Langit ang nakalaan ng ating Panginoon. Wala ng karamdaman, wala ng kahirapan. Langit na tahanan na sa atin ay kanyang nilaan. Ang Panginoon, makikita natin siya ng mukhaan. Mga luwa'y kaniyang papahiran, mga luwa'y kaniyang papahiran, mga luwa'y kaniyang papahiran. Kahit sino ka man, wala
tahanan na sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siya ng mukhaan. Mga luwa'y kanyang papahiran, mga luwa'y kanyang papahiran, mga luwa'y kanyang papahiran. Maging sino ka man. Matatagpuan nyo yung awit na yon sa Bible sa Revelation chapter 7 verse 16 and 17. Okay po. Hindi ko mapigilan yun. Kasi yung mga compose na yan, habang nagawa ko ng lyrics, Opo. hindi ako pinatulog sa taas. Paggawa mo na siya ng lyrics sa notebook, pagkatapos pagkuha ang gitara, turuan niya ako sa background, kung ano ang mga background. Hindi talaga ako marunong mag-compose. Pero noong nagsilos at nainggit sa akin ang mga pastor sa Manila, tinuring nila akong kamatis na bulok. Ang sabi ng Diyos sa akin, anak, sinususpindi ka ng ilang buwan na di ka na patuturuin sa pulpito dahil sa kainggitan at silos nila sa iyo. Dahil kapansin-pansin ka. Ang mga salita ko'y gawin mong awit at marinig nila. Modo, dito, daghan akong gihimo mga kuwan, pero hindi ko napa-record gawa ng wala kong anak. Mga isang notebook. Muna na ako mga kanta ko sa naayon sa mga pangyayari sa kapaligiran, sa mundo, sa mga tao. Pati ang buhay ko, nagawaan ko ng sarili kong kumpos na kanta. Kaya, nabasa ko sa Biblia, lahat ng buhay ng tao nakasulat doon, masama't mabuti. Nagawaan ko yun ng mga lyrics na angkop na babagay sa buhay ng tao sa mundo. Sige po. O ano po yung kanta ninyo na kinumpose talaga ninyo? Yung kanta po natin. Yung para sa atin, Opo. ito yon. Kasi sabi sa Isaiah chapter 64:6, ang tao sa balat ng lupa na likas na makasalanan at nakita ng Diyos na tulad lamang tayo ng basahan. Ngunit nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, pinulot niya tayo at hinugasan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at sa kanyang salita. So itong awit na ito, ang title nito na matatagpuan, sa kanyang title na ginawa ko ay nagmula sa Hebrew chapter 9 verse 14 na sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nilinis upang makapaglingkod tayo na buhay sa Diyos. So, dito sa mga lyrics na ito, nanggagaling ito sa Old Testament, sa New Testament, na ikinumpos ko upang marinig sa mga taong dapat makinig. So, aawitin ko na ang awit na ito'y para sa lahat. Ang title nito ay Jesus ang aming kailangan. Jesus, ikaw ang aming kailangan. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Dalangin ko'y iyong pinakinggan. Kailan may hindi ka nagkukulang. Panginoon, sadyang kay buti mo, binago mong lubos ang buhay ko. Di mo pinagkait ang aming kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan.
kami ay tulad ng basahan. Inulot mo kami inugasan. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Kailan may di mo kami iiwan. Panginoon, sadyang kaibuti mo. Pinabutan, lubos ang buhay ko. Di mo pinagkait ang aming kaligtasan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng iyong duga ng bagong tipan, kasalanan ay di na muling babalikan. Tinawag mo kaming mga anak, hinirang mo kami upang mangaral. Ituro ang daan ng kaligtasan. Susunod ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sadyang kaibuti mo. Pinabutan, lubos ang buhay ko. Di mo pinagkait ang aming kaligtasan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng iyong duga ng bagong tipan, kasalanan ay di na muling babalikan. Mapalad ang taong nagtiwala sa'yo. Pangako mo kailan may di nagbabago. Nilinis mong lahat kasalanan ko. Maghari ka, O Diyos, sa puso ko. Panginoon, sadyang kaibuti mo. Binago mo, lubos ang buhay ko. Di mo pinagkait ang aming kaligtasan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng iyong duga ng bagong tipan, kasalanan ay di na muling babalikan. Kasalanan ay di na muling babalikan. Kasalanan ay di na muling babalikan. Galing. Ang ganda ng boses ni Pastor, ano? Yan ang Magaling. kinahangaan sa Manila. 3,000 katao ang hawak Parang kong si- tao sa IGM, Para kang si Infinite ano, God. Ray Cortez, yung Oh. namatay na singer na kumanta ng Tama, si Roel Cortez. Roel Cortez. Kaboses ko siya. Oh, gani. Yung kumanta ng Kamukha mo rin siya. Probinsyana. Oo. May kinakanta kang kanta niya. Oo, dami kong alam na kanta niya. Anong kinakanta natin? Yung kanta ni Ray Cortez, yung kinanta ng ano? Minamahal kita ba? Ah, hindi. Hindi kay Eni. Iniibig kita. Iniibig kita. Tapos Sige yung nga, sample. Japan, yung Yun nga yung iniibig kita. Dali. Patugtog. Dali. Dali. Kaya mo? Oo. cultural man na bisita. Mm. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda
pinansin pa. Bawat ngiti mo may gayuma. Dahil ba ang puso ko labis na iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya nga'y laging kulong-kulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa ang puso ko labis na iibig sa'yo, hanggang kailan matitiis dilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin nagahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Kaya ngayon naging kulong-kulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa pinay nababalisa. Dahil sa ang puso ko labis na iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin nakahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ang galing. Yan ang para akong aktor sa artista sa Manila pag kanta ko. Yung simbahan nga gamay rag tao, amo puno lagi sa loob ng isa ka buwan. Kaya kada Domingo pangitaon man ito kit pastor nga kami tingin nga preach og Bible talaga ang dinaw, kami paminaw. Mudaghan, mubalik na pug kadaghan. Pero pag mawala na pug ko, ni yun na pug na pug yelong malhilis. Pug gamay ng mga tao. Okay. Muna ilang ka. Wala sa ako. Di pangita ko nila pag nakita ko nila malaman nila na punta magpuntahan dito sa Manila. Ayun sila. Asa gali ka pastor, apasong gid karabo na ko ba mani ari pag nakita na ko niya. Pag amangan ni gid sila. Okay. Oo. Okay, ano. Babalik na kami dun sa baba. Mm. Ha? Mm-mm. Okay. Sige po mga kababayan, salamat. At sana ay na-inspire tayo sa kwento ni Pastor. Ano man po yung kanyang pinagdaanan, ano man po yung kanyang naging buhay, yun po ay kanyang kagustuhan at respeto po. Ano po? Salamat po sa inyong lahat. God bless sa inyo. Bye-bye. God bless. Magandang tanghali.